Welcome back mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre panibagong update na naman po tayo. Ngayong weekend mga kaldab, ito yung mga kumbagang kaganapan nga po nila Mr. and Mrs. Paul Carson. Bagamat marami mga issue na naman po patungkol po sa dalawa, okay lang naman po yan. At least tayo mga kaaldab masaya sa mga nangyayari, masaya sa mga napapanood po natin, at syempre sa mga nakikita rin po natin. Bagamat marami po talagang kwento ngayon ang lumalabas, maraming mga sigalot, maraming kanya-kanya pong opinion, pananaw, abay hindi po tayo natitinag, hindi po tayo naapektuhan kasi alam po natin ang buong istorya at alam po rin natin ang buong kwento. Hindi po ba? Bagamat marami po silang sinasabi, normal lang po yun. Sabi ko nga po sa inyo, dito po sa channel ni Mr. Destiny, marami po kayong maintindihan, marami po kayong mauunawaan. Mga bagay-bagay na kumbaga sa channel nyo lang po ni Mr. Destiny mapapanood at syempre makikita. Bagamat maraming kwento, maraming sinasabi, maraming opinion, abay normal lang po yun. Kasi yun lang naman po yung goal ni Mr. Destiny. Yun naman po yung lagi kong sinasabi. Yun naman po yung lagi kong pananaw. Bagamat marami pong kwento, maraming sinasabi na, ay nako, ganito ganyan, hindi yan totoo. Po ba? Wala naman pong problema yun eh. Ang importante lang naman po, kung ano po yung paniniwala po ninyo, nire-respeto natin yan at syempre ginagalang. Yun naman po yung isa sa napakaganda kay Mr. Destiny. Di po ba? Bagamat maraming kwento, maraming istorya na pambasag po sa akin, abay nandito pa rin po tayo, matatag at syempre kampante. Diba? Yun naman po yung lagi kong sinasabi, yun lang naman po yung lagi ko pong kumbaga pinapaliwanag. Kaya sa mga mami, sa mga titas na binabash po ngayon sa social media, ramdam ko yan. Kaya nga po minsan marami nagagalit sa akin. Paulit-ulit ka na lang Mr. Destiny. Marami po kasi mga mamis po ang laging nagtatanong. Laging nagsasabi, hanggang kailan nga ba Mr. Destiny tayo magtitiis? Kung po pwede naman pong umamin ng dalawa. Kung po pwede naman pong magsalita na sila para matapos na. Hanggang kailan tayo mag-aantay? Hanggang kailan tayo kumbaga aasa? 10 years na tayo pero wala pa rin pagbabago. Yan po yung mga karamihan ng tanong po sa akin. Siguro isa rin po sa inyo tinatanong yan. Isa rin po sa mga gusto nyo pong malaman. Alam nyo mga kaaldab, ako rin, gusto ko rin. Kaya lang siyempre hindi naman po ganun kadali ang kung kumbaga umamin. Gaya nga po ng sinasabi ng iba, pagdating sa showbiz, talaga naman pong hindi mo po pwedeng aminin agad-agad. Maraming mga bagay-bagay na kailangan mo pong pagtakpan. Kailangan ng tamang panahon. Kaya nga po ang daming mga post ni Alden Richards. Pansin nyo po, yung mga ina-update niya, yung mga pinapaliwanag niya, para saan nga po ba yun? Pag-gym niya, binubuhos niya yung oras at panahon niya sa mga bagay-bagay na hindi niya po ginagawa dati. Kaya nga sabi ko sa inyo, ito na yung pagbabago kay Alden. Kasi pinipilit po nila mga kaaldab yung mga point na keso ganito si Alden. Gaya nga po ngayon, may issue kay Alden kay Daso Ray. O, baka sabihin nyo, fake news na naman. Ginagawa po talaga ng GMA o ng mga taong kumbaga para lang magpa-hype. Di po ba? Para umangat si Daso Ray, bibigyan ng issue. Pero labas ang GMA dyan ha. Mga kaaldab, hindi GMA na naman ang mag-upload niyan, magbabalita niyan. Base lang po yan sa mga taong nakakakita ko no. Base yan sa mga taong malalapit ko no. Na
ay ganito ganyan, etc. etc. Di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kaaldab, kampante lang po kayo, maging relax. Dahil hindi naman po tayo basta-basta natitinag. At syempre, hindi tayo basta-basta nagpapatalo. Lalo na po ngayon, naramdam po natin ang presensya ni na Alden Richards at ni Maine Fulkerson. Bagamat maraming kwento, maraming nagsasabi na, ay naku, Mr. Destiny, puro ka na naman fake news. Puro ka na naman ganito. Puro ka na naman ganun. Diba? Wala, yun naman po talaga eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ako basta-basta naapektuhan pagka ganyan yung mga sinasabi, ganyan yung mga pinapaliwanag ko. Kaya nga po hindi ako basta-basta, kumbaga sumusuko. Hindi tayo basta-basta nagpapatalo. Lalo na po ramdam na ramdam nyo. Di po ba? Ramdam na ramdam natin ang presensya ng Aldab Nation. Di real to kaya mga ka-Aldab. Kaya sabi ko sa inyo, kumbaga si Alden po yung tipo na tatawagin nilang babaero, tinatawag nilang bakla. Hindi nyo po ba nahahalata yan? Hindi na po nauubusan ng issue si Alden. At kay Mengay naman po, tahimik na tahimik si Mengay. Gaya po ng sinasabi ng iba sa mga komento po, bakit daw po walang bonding moment ang pamilya ng dalawa? Bakit daw po sa ibang tao pa lumalabas yung mga article o yung mga post na isinusulat nga po sa article? Parang wala naman daw po. Kung titignan nyo po mga kaaldab, 1 linggo na nga po. Pero bakit ganon? Parang sila lang. Hindi po ba kailangan din maging updated? Pero nagpo-post naman po ang pamilya Atayde. Pero wala nga po rin si Mengay eh. Hindi po kasama. O, doon pa lang po talagang wala eh. Sabi ko nga wag nang ipilit ang wala. Wag na pong sabihin na magkasama sila gayong hindi naman po talaga totoo. Kasi kung totoong magkasama nga po yung dalawa, di dapat marami na nakakita. Ang dami ng mga artista ang mga kasama nila pero nagawa po bang mag-post? Nagawa po bang mag-update? Hindi. Wala po. Yan po yung katotohanan na hindi po nila matanggap na binabasag ko sila. Kaya lang syempre guilty sila eh. Naiinis sila sa akin. Affected sila sa akin. Dahil nga po sa sinasabi ko. Dahil nga po sa mga pahayag na madalas kong sinasabi. Madalas kong kumbaga ibinabato sa kanila. Hindi, kaya nga sabi ko sa inyo mga kaaldab, ako kampante lang po. Relax lang. Basta ang importante lang naman po sa akin mga kaaldab, maging updated po kayo. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.